Paano unlad ang isang mahirap na pamilya? Naranasan ko yan. Pinaglaban ko yung aking edukasyon. 300 milyong piso ang Special Education Fund ng Caloocan taon-taon. Lumalaki pa yan. 300 million. Dapat yan para sa public education. Merong 300,000 mga estudyante sa pampublikong paaralan, from grade 1 to grade 12, na dapat nabibigyan ng tama, sapat at napapanahong edukasyon. Ngayon, hindi nagagawa yan. Bakit? Yung 300 million hindi nagagamit ng tama. Nauuna, yung mga proyekto, programa na mas malaki ang kita o korupsyon kaysa doon sa mga programa na tunay na magbibigay ng kaunlaran sa mga sa uri ng edukasyon natin. At yan, yung akin, number 1 ng programa. Tama, sapat, at napapanahong edukasyon. May paliwanag ko sa kanila yung aking mga advokasya. Bakit ang ngayon ay nandito pa rin ako? Dahil ako po ay matagal na naglilingkod sa ating lungsod. Nagsimula po ako ay 15 taong gulang pa lamang bilang kabataang barangay chairman sa aming maliit na barangay sa Grace Park. At ako po ay naging pangulo ng kabataang barangay ng lungsod ng Caloocan. Kaya teenager pa lang po ako, nakakarating na po ako sa mga kasulok-sulukan ng Caloocan. Diyan sa pangarap, ako, nagpupunta na po ako dyan, 18 anyos na lang ako. Kasama ko yung mga leader ng kabataang barangay ng pangarap. Kaya alam po, yung pangarap nun, mas marami pa ang tao na panahon na yun. Ngayon parang nabawasan na. Ang North Caloocan, kakaunti lang mo, wala pa yata 10% ng kabuuang populasyon ng ating lungsod. Dati ang majority ng population doon po sa amin sa South Caloocan. Ngayon baliktad na, mahigit 1 milyon na naninirahan sa North Caloocan, samantalang sa amin ay mga 600,000 na lang. Kaya po, ibang-iba na yung mga panahon noon sa panahon ngayon. Pero nasubaybayan ko yan. Dahil nag-aaral pa lang po ako, ay nagtatrabaho na ako sa gobyerno. Nagsimula po ako sa pinakamababa na pwesto. Working student po. At awa naman ng Diyos, kung ako'y nakapagtapos, ay na-promote na po ako. Naging chief ako ng cancer program, naging chief ako ng research, at naging area manager ng Environmental Sanitation Center, Metropolitan Manila Commission. Sakop ko po ang buong Caloocan. Kaya binata pa lang ako, nakakaikot na muli ako dito sa ating kabuuan ng lungsod. Nung naging congressman nyo dito, si Congressman Robles, 1989, ako po'y napili niya bilang kanyang Chief of Staff sa Kongreso. Kaya, mga panahon na yun, nagpupunta kami dito ni Congressman. Nagpupunta kami ni Congressman Robles sa pangarap. Ipinaglalaban na namin yung pangarap, mga panahon pa lang na yun. At bilang Chief of Staff, ako po yung nagre-review ng mga panukalang batas na inihain ni Congressman Robles ng mga panahon na yun. Nag-file po siya noon ng expropriation ng pangarap sa national government, pero ito po ay hindi naipasa sa Kongreso. Pagkatapos po, noong 1995, noong una pong nanalo, yung tatay po ni Councilor PJ, si Mayor Ray Manonso, ako po'y unang nahalal bilang konsyal ng ikalawang distrito. Ako po'y naging minority leader. Noong 1998 po, nahalal ako muli, ako na yung naging majority leader ng konsyelo. Kaya po, kahit na taga-second district ako, karaniwan naman mga pinag-uusapan namin sa konseho para sa buong Caloocan. Noong 2001 po ako naging congressman ng 2nd District. 2001 hanggang 2004. Noong 2004 po, tumakbo po akong mayor. Pagkatapos po ng eleksyon, talo po ako. Hindi niyo ako piloto. Pero ano yung kabiguan? Hindi po yung kabiguan. Yan ay aral ng buhay. At kung magagamit ko lang yung mga aral ng buhay na yan
yan ang magiging susi ng iyong tagumpay. Kaya naman, noong 2010, lumapit ulit ako sa inyo, binoto nyo na ako bilang inyong Vice Mayor. At ako po rin ang napili ng mga Vice Mayor ng Metro Manila na maging presidente ng mga Vice Mayor dito sa Alacang, Maynila. At dahil po dyan, bigyan ako ng pagkakataon ng ating Pangulong Piloy na makasama sa maraming mga pagpunta niya sa iba't ibang bansa. Naging delegado po ako sa Asian Pacific Economic Conference sa Japan. Naging delegado po ako sa United Nations General Assembly. Naging parte po ako ng delegasyon ng ating bansa sa iba't ibang mga bansa na pinupuntahan ng ating Pangulo during his state visits. At pinag-aaral din po niya ako sa Ecuador, socialized housing at socialized housing finance sa Habitat for Humanity. Pinag-aaral din po ako sa Germany para po sa International Academy of Leadership sa Colombia na rin para naman po sa pag-manage ng mga makabakong kurso. At nag-aaral din po ako sa Delaware ng Solid Waste Management at kung paano pangangalagaan ang kapaligiran o environment ng isang urban center tulad ng at pagkatapos po dyan, noong 2013, nakabalik po ako sa Kongreso. Ako po ang nanalo muli sa Kongreso at first term ulit. Tapos noong 2016, second term ako. 2019, yan po yung aking termino. Kaya hanggang June 30, 2022 na lang po ako sa ayaw ko man at sa gusto. Dahil dyan, nabigyan po ng maraming pagkakataon, marami akong natutunan. Naging member po ako ng prestigiosong Commission on Appointments ng ating Kongreso. Ako po ay naging Vice Chairman ng Committee on Housing. Naging Vice Chairman ng Committee on Transportation. At naging Vice Chairman din po ng Suffrage and Electoral Reforms. Ako din po naging spokesperson ng Liberal Party. Ako po rin yung naging chairman ng Political and Electoral Affairs ng buong Liberal Party sa buong bansa. At kaya po, napakahaba. Nagsimula ako, 15 taong gulang. Ngayon po, senior citizen na ako, 61 na ako. Ibig sabihin, 46 na taon na ako naglilingkod sa buong Caloocan, sa Caloocan ng iba't ibang mga posisyon. 46 years. At ako po ay bukod sa paglilingkod sa pamahalaan, dahil nakagawian ko naman na hindi ako umasa sa aking kitain sa gobyerno, dahil nalitanong ko talaga kung kikitain sa gobyerno, kung ikaw ay hindi makakura ko. Ako po ay nagdinegosyo. Bata pa po ako, nagdinegosyo na po ako sabay, multitasking. At nung natalo ako noong 2004, actually, naging blessing sa akin yan dahil 6 na taon akong wala sa gobyerno, 6 na taon po ako nakapag-concentrate sa aking negosyo. Aba, yung aking negosyo ay awan ng Diyos ay sumipa. Kaya naging isang malaking kumpanya. Dahil dyan, mas hindi lang po ako natuto sa pamahalaan, kundi sa pagninegosyo. Nakarating po ako sa iba't ibang bansa, nakakarating po ako sa pagninegosyo. Ang aking linya po ay nasa ano po ako, nasa mining po ako. Ako yung presidente, naging presidente ng aming kumpanya, SR Metal sa Agusan del Norte, sa Dubai, Agusan del Norte. Hanggang ngayon po, ako ay isang direktor. Nung naging congressman po ako, nag-ingibit po ako, nag-resign muna ako sa presidente, at dahil magkakaroon po ng conflict of interest, lalo na maraming pinag-uusapan sa Kongreso tungkol po sa Maynila. At yung pagmimina ko po, masasabi ko po na hindi lang makatao, hindi makabayan. Sa katunayan, 4 na beses po nabigyan ng award ang aking kumpanya. Presidential award, 2 beses ng panahon
na ni Pangulong Aquino bilang best mining firm in the Philippines, at lalo na po sa environment at sa social development. Ako po yung in charge ng social community relation at social development ng aming kumpanya. At 2 beses din po nabigyan ng award ni Pangulong Duterte kahit hindi kami magkasundo dahil maganda naman po talaga yung aming kumpanya. Kami po ay nabigyan din ng Presidential Award on Environmental Protection and Social Development. Doon po sa Dubai, nung una po ako punta, tumira po ako doon. Siguro mga 2 taon na akong tumira doon sa Agusan del Norte. Nung nandun po kami, halaman po namin yung simbahan. Pagkatapos po, pinakita namin kung paano gagawin namin. Dati po, doon sa bayan na yun, ni Tricycle, bihira dumadaan. Ngayon po, simentado na mga kalsada, maayos na, may mga trabaho na yung mga tao, at yung paraan ng pamimina namin ay talaga naman po makakalikasan. Kaya po, ngayon, malapit na kami matapos doon, naiayos po namin, nakapagsagay pa kami ng resort na ibibigay namin doon sa pamahalaan ng Agusan del Norte upang sila na mag-manage. Ginawa namin yung aming mining development, ang aming after mining development, ay gagawin namin resort tourism. Ay yung mabulubundukin ay naging ngayon ay isang resort. Nabigyan namin ang maraming trabaho. Kami po yung naging pinakamalaking taxpayer doon sa Agusan for so long. Wala dating kaunlaran dahil po doon sa amin, kami kauna-unahan, kami po yung nag-spark ng development doon sa provision. Sa katunayan, maging ang DNR ay tinularan yung aming pamamaraan ng pagmimina na talaga namang makakalikasan. Kita nyo ngayon, dating bundok na walang kapulo-pulo, may po ay marami ng pulo. Baliktad, sabi nila, tinatanggal ng pulo. Pero dahil sa pagmimina, ay nagkaroon ng pulo. Marami pa akong natutunan kung paano pauunlarin yung mga mahihirap na mamamayan kung meron lang pong puso at meron lang pong malikhaing kaisipan ang mga namumuno. Alam nyo, 46 years na po ako nalilingkod. Pwede na po ako sa totoo lang, pwede na ako nagtayo. Isa napapagod na rin po ako, hindi naman ako bumabata. Nung na-COVID na ako, 2 linggo kami nakakulong ng misis ko. Sabi sa akin ng misis ko, pwede ka naman retire. Aanin mo ba yung baka pwede ka naman pahinga? Dadalawa lang po anak ko, pareho na tapos. Pareho may pamilya, may kanya-kanya na po silang karir sa pagninegosyo. Wala pong politiko sa mga anak ko. Ako po yung unang politiko sa aking pamilya. At palagay ko, ako na rin ang huli. Bakit? Kasi po, yan ang advocacy ako. Ako yung author ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kongreso. Wala noon, wala pa yung Section 20, Article 23 ng Konstitusyon na nagbabawal ng political dynasty. Bago pa yan ang po advocacy ako, bata pa lang ako. Dito po lahat ng mayor nakalabang ko. Bata pa ako, yung mga sikat na mga pamilya, hindi mo nababangkitin para in fairness to them. Hindi mo nababangkitin, pero nakalabang ko lahat yan. Tinatanong nga sa akin, bakit kayo lahat ng mayor mo? Nakakalaban mo, minsan kakapin mo, bigla mo nilalabanan. Tulad ngayon. Simple lang po. Kasi, pag natapos sila, ayaw na nilang bitawan yung kapangyarihan. At pare-pareho ng istorya. Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Hindi kaya ng kanilang puso at isip yung
atraksyon ng kapangyarihan. At pag hindi na kaya, yan yung magbibigay ng kadiliman sa uri ng kanilang paglilingkod. Dahil hindi na paglilingkod, kundi kasakiman sa kapangyarihan. Hindi nila kaya yung temptation, yung tukso ng kapangyarihan, yung tukso ng yaman, yung tukso ng katanyagan. Hindi nila kaya kontrol. Sila ang kinokontrol. Sila yung kinokontrol. Kaya, pagka ganyan na nangyari, gagawin lahat, manatili lang sa kapangyarihan. Kahit mali, kahit masama, gagawin lahat. Kaya nilalabanan ko sila. 10 sa pinakamahihirap na probinsya sa Mindanao. Mga napuntahan ko lugar. Yung mga mahihirap, mayaman naman ang kanilang minerals, pero mahirap pa rin ang mga tao. Bakit? Kontrolado sila ng mga pamilya. Sila governor, sila mayor, sila congressman, pati barangay captain hindi pinapatulan. Kanila lahat. Ayaw nila may umasenso. Ayaw nila lalabas yung mga galing. Kuminsan nga yung magagaling, pag sobrang galing, pinapatay pa nila. Ayaw nilang may asenso ng talagang asensado dahil baka makakompetensya nila. Kaya nangyayari, napupunggok yung kakulad ng bayan. Gusto nila lahat ng hihingi lang. Patronage. Para manatili sila sa kapangyarihan. At karamihan dyan, yung mga anak nila hindi na nag-aaral. Bakit? Alam naman nila sila magiging mayor, sila magiging congressman, sila magiging governor, kahit hindi na sila mag-aaral. Of course, merong mga exception to the rules, pero karaniwan, yan yung nangyayari sa mga political dynasties. Hindi lang dito sa bansa natin, kundi sa buong mundo, sa mga third world countries. Ganyan yung nangyayari. Yan ay napakasama para sa human development. Kaya po, lahat nakakalabang. Kahit kakampi ko, basta ilalagay ang anak, iiwanan ko. Si Mayor Roca, noong 2013, yung mayor, liberal, ako liberal, pero tinulungan ko siya. Bakit? Kasi, anak, noong 2016, kakampi ko yung presidente, pwede ko siyang labanan. Hindi ko ginawa. Sabi ko, Mayor, ikaw na magpatuloy para makapag-concentrate tayo walang away sa politika. Sabi sa akin ni Mayor Egay, pagkatapos ko, ikaw papalit sa akin, hindi pa handa yung anak ko. Mayor, kako, salamat, pero tandaan mo, lahat ng mga nagiging mayor dito, pag nakakatapos, ayaw nang umalis sa president. Sabi niya, hindi pa handa yung anak ko, ikaw, you deserve it. Sabi ko, salamat, Mayor. Sa 2019, pagkatapos na eleksyon, mangampanya ka na sa North Caloocan. Pagkatapos na eleksyon, ayaw niya na akong kausapin. At yung pagkakaibigan namin, kinalimutan niya lahat. Sinira niya lahat yung pagkakaibigan. Pagka may mga poster ako, tatanggalin. Pagka mga tricycle driver na nakasuot na blue, huhulihin. Diba? Yan yung sumisira sa isang tao. Yung nagiging gahama na. Orange lang eh. Kung magaling lang si Along, abay, kung magaling lang si Along, sila na lang pwede na akong pahinga. Masarap din yata mag-alaga ng ako, 3 na ako. Pero, alam ko na mapapariwara ang kalooban. Alam nyo, malaki ang utang na loob ko sa kalooban. At buong paniniwala ako na napakabuti sa akin ng Panginoon dahil sa binigyan ako ng napakaraming biyaya. Sa lalo, napakamahirap yung pamilya ko, pinapadala sa Mindanao, hindi naman opisyal.
lumalaban sa mga rebelde, maliit na sweldo, lagi pang wala, nasa destino. Yung aking namang ina, yung dalaga may trabaho, pero tulad ng maraming pamilya sa Caloocan sa ating buong bansa, yung mahirap pa siya pang mas maraming anak. Ako po, 1960 bilang anak, yung sumunod sa akin, 61. Tapos yung pangatlo, 62. Pahinga lang ng konti, 66, 67, 68 na naman. Anim kami, ako panganay. Kaya grade 1 pa lang po ako, tagapamalengke na ako ng aking pamilya. Wala namang mauubusan yung aking. Grade 3 ako, nagtitinda ako ng ice drop, nagtitinda ako ng jaryo, nagtitinda ako ng bibingka. High school ako sa Caloocan High School, shine boy ako. Kaya po, nanalo kay Chairman, kilala ko lahat doon, alam ko nagsashine ng sapatos. So, makatapos ako ng high school, hindi ko alam kung makakapag-aral ba ako, hindi naman kaya ng magulang ko. Pagkatapos ng graduation ko, isang linggo pa lang, janitor na ako, messenger na ako, 16 years old ako. Pero hindi pa rin kaya, mabuti na lang, nabigyan po ako ng study grant ng Development Bank of the Philippines, kaya nakapag-collegio ako. Pero kahit may scholarship, maraming pagsubok sa akin. Maraming pagsubok yung nalagpasan ko. Minsan gusto ko lang umayaw. Naawa ako sa sarili ko, yung mga kaklase ko sa UST, mga sosyal, ako walang-wala. Maraming maganda akong kaklase, hanggang tingin na lang ako, hindi ako manligaw, wala akong pang-date. Minsan dumadating pa yung panahon, di pa masahe, wala ako, gigising ako madaling araw, mula 10th Avenue hanggang Espanya, lalakarin ko yan. Pagkatapos ng eskwela, alas 12, gutom ako, mainit ang araw, lalakad ulit ako ulit. Minsan pagka malilate ako, wala akong pamasahe, sasakay ako ng jeep kahit walang pamasahe, 1, 2, 3. Kahit magalit, magsasabi ako doon sa driver. Isa, nahihiya ako, pero naisip ko, ngayon naiisip ko, kung di ko pala pinagtyagaan, kung di ako naglakad, kung di ko pinapalaan yung mukha ko, hindi aangat yung buhay ko at ang pamilya. Hindi ako makakapaglingkod ng mas maayos sa ating pamayanan kung hindi ko pinagtyagaan ang mga panahon. Nakakalaki na dahil dyan, binigyan ako ng mga taga-Caloocan ng iba't ibang posisyon. Iba't ibang posisyon na hindi lang nagangat ng aking buhay, kundi nagbigay sa akin ng maraming kaalaman, ng maraming karanasan, ng maraming kakayahan. At yan ay utang na loob ko sa inyo, mga taga-Caloocan, na nagbigay sa akin ng karangalang ganyan. Yan ay biyaya ng Panginoon sa akin. Pero alam na alam ko, yung mga biyaya ng Panginoon na yan, hindi naman yan para sa akin lang. Hindi ibibigay sa akin yung mga kaalaman at karanasan, kakayahan na yan. Kung yan ay para sa akin lang, hindi ko naman magagamit na yan. Alam na alam ko, kaya binigay sa akin yan. Dahil may binibigay sa akin malaking responsibilidad. Responsibilidad na gampanan ko kung ano yung sa tingin niyang saysay ng buhay ko dito sa mundo. At ano ba yan? Yung kahit pa paano, nakatulong ako na iangat ang buhay ng mas maraming nating kababayan na mabigyan ng mas maayos na pamamahala yung ating bayan upang mapangalagaan. Hindi lang yung mga material na pangangailangan, hindi lang yung mga serbisyong pangangailangan, kundi dapat maiangat din ang kaisipan ng mga mamamayan. Hindi lang, kasama na po dyan, yung spiritual development ng mga mamamayan. Dahil naniniwala ako na hindi magkakaroon ng na maayos na mga programa kung walang gabay ng ating Panginoon. Hindi po ako naniniwala na kahit anong programa, kinakailangan yung mga nakikinabang sa programa na yan ay may spiritual and value formation.
Naniniwala ako. Matindi yung paniniwala ko dyan. Sa aking mga programa, sa aking distrito, lahat po ng programa na yan, may kaakibat na ganyang sistema. Values and spiritual formation. Palagay ko, yan yung susi sa tagumpay ng anumang programa ng pamahalaan. Kaya po, nandito ako upang gampanan ko yung saysay ng buhay ko. Yung tatay ko, 2010 namatay. 76 years old. Ako noon, 50 anyos. Lungkot na lungkot ako dahil nung bata ako, hindi ko siya masyadong nakakasama. Nung nag-retiro naman siya, nandyan siya, ako manawala dahil sa aking mga kabalahan. Naisip ko tuloy, nung nakaburol siya, habang pinagmamasdan ko siya, sabi ko, napakabilis ng buhay. 50 taon na lumipas sa akin, halos hindi ko naramdaman. Kung aabutin ko pala, yung edad ng aking ama na 76, aba, 26 na taon na lang pala ako sa mundo. Mas mabilis yun. Ngayon, 61 na ako. Kung aabutin ko yung edad ng ama ko, aba, 15 taon na lang ako sa mundo. Mas mabilis yun. Pero kahit abutin pa ako ng 80, kahit abutin pa ako ng 90, maikli at mabilis ang buhay. Hindi mahalaga sa akin yung katanyagan, yung yaman. Andyan yan para gamitin mo, hindi para sa sarili mo lang. Maliwanag sa akin yan. Mas mahalaga sa akin sa nabitirang maikling buhay ko, magampanan ko yung saysay ng buhay ko ayon sa plano ng ating Panginoon. At hindi ako nangangamba sa aking pamilya, nabigyan ko na sila ng sapat na edukasyon. Nabigyan ko na sila na maging maayos sa kanilang pagsisimula. Nabigyan ko sila ng mga pangaral na gagabay sa kanila sa kinabukasan. At palagay ko, kahit na ialay ko yung buong buhay ko sa bayan, ay wala nang pangamba sa aking kalooban para sa kanila. Dahil alam ko, may tiwala ako sa ating Panginoon na gagabayan sila. Kaya po, nandito ako sa isang laban. Laban para hindi kay Egay Erice. Ang eleksyon sa 2022 para sa akin, hindi yan para kay Egay Erice. Ang eleksyon para sa 2022 para sa inyo. Para sa kalooban. Si Egay Erice, mawawala, mamamatay, malalaos. Pero kung masisimulan natin yung tamang pagkilos ng isang pamahalaan, kahit wala ako, yan ay magtutuloy-tuloy. Yan yung aking advokasya. At ano ba ang advokasya ko? Ano ba yung aking pananaw ng pagunlad? Ang aking pananaw ng pagunlad, simple lang. Kaya, nag-aalala ng mga mamamayan na isang leader upang pangalagaan ang interes ng mga mamamayan. At ano ang interes ng mamamayan? Magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Bawat pamilya, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan, lalo na yung mga nasa kasulok-sulukan, sila yung higit na nangangailangan. At sila yung higit na mas marami sa ating lipunan. Kung magagabayan lang sila upang umunlad ang kanilang buhay, maraming problema ng buong bayan ay mabibigyan ng solusyon. Kaya ako, dito sa Caloocan, siguro 80% ng mga mamamayan dito mahirap. Pero 12 to 18%, 12 to 18% ng ating mga mamamayan nasa estado ng sukdulan ang kahirapan na kailangang alalayan ng pamahalaan upang maiangat ang kanilang mga buhay, upang mapangalagaan lalo na yung mga kabataan.
para sa akin, ang tawag ko dyan, at hindi naman ito bago, sa pamamahala, marami na pong templates. Meron po sa aking pagninegosyo, meron akong prinsipyo. Madali lang naman umasenso. Gayahin mo lang yung mga umasenso na. Of course, meron mga innovations, may improvisation, pero dapat ganun lang kasimple, gayahin mo lang. At maraming pwede nang tularan sa iba't ibang mga bansa, sa mga third world countries. Kung paano nila napapaunlad yung mahihirap na komunidad. Saan sila nag-i-invest? Ano ang pinupuhunanan nila? Tawag nila dyan, investment in human capital. Pinupuhunanan nila yung mga tao, mga mamamayan, mga pamilya. Pinauunlad nila. Ang katwiran nila, pag maraming mahirap na pamilya umunlad, dadagdagan ang kanilang kita. Pag dadagdagan ang kanilang kita, yung pera, gagastahin nila. Pag ginastin nila yung pera, iikot yung pera sa ekonomiya ng lipunan at ang pamayanan. Pagka umikot yung pera, dadami, ulad ang mga negosyo, dadami ang trabaho, lalaki ang mga buwis, may babalik sa mas maraming servisyo. Ngayon, paano ulad ang isang mahirap na pamilya? Naranasan ko yan. Pinaglaban ko yung aking edukasyon. Simple lang. Malaki ang pagkakataon kung may laban sa edukasyon. Ngayon, 300 milyong piso ang Special Education Fund ng Caloocan taon-taon. Lumalaki pa yan. 300 million. Dapat yan para sa public education. Merong 300,000 mga estudyante sa pampublikong paaralan, from grade 1 to grade 12, na dapat nabibigyan ng tama, sapat at napapanahong edukasyon. Ngayon, hindi nagagawa yan. Bakit? Yung 300 million hindi nagagamit ng tama. Nauuna, yung mga proyekto, programa na mas malaki ang kita o korupsyon kaysa doon sa mga programa na tunay na magbibigay ng kaunlaran sa mga sa uri ng edukasyon natin. At yan, yung akin, number 1 na programa. Tama, sapat, at napapanahong edukasyon. Uri ng edukasyon. Paano yan? Ngayon, digital world, information age. Yung apo ko, private school. Kaya ng tatay niya. Pag nakikita ko, online class, ang bilis niya sa computer. At dami niyang alam ng mga applications. Program applications. Manunod ako ng TV. Ngayon, yung TV natin, di ba? Dalawa-dalawa na remote, smart TV, may Netflix, may View, may YouTube, may iba-iba. Minsan, pag ako nanonood, isang pindot ko, hindi ko na maibalik. Pero yung apo ko, tatawagin ko, papaayos ko sa kanya. Isang pindot niya lang, ayos na. Sabihin niya sa akin, Lolo, bakit ang bobo mo? Ganyan ang mangyayari sa mga kabataan dito sa Caloocan. Biruin niyo, apo ko, 9 years old, grade 4. Pero sa public school, walang pagkakataon. High school na, wala pa. Wala. Meron lang isang high school sa Caloocan na may computer laboratory. Caloocan High School. Diyan ako nagtapos. Bakit nagkaroon? Nanghingi ako sa private sector, inabunuan ko yung mga air condition, kaya nagkaroon. Pero pag walang pondo ang paaralan, doon sa pinakamahalagang napapanahong uri ng edukasyon. Alam nyo, ibang-iba na ngayon. Mag-apply lang kayo sa SM. Sales lady. Dati calculator. Ngayon, mga complicated machines na maraming applications. Kung wala kang alam, paano? Wala kang laban sa trabaho. Wala kang laban sa negosyo. Punta kayo sa Saudi ngayon. Sumakay kayo ng taxi, pipindutin nyo lang. Wala ng driver. Dadalhin na kayo. 5 hanggang 10 taon ngayon. Ibang-iba na mundo. Pero kung hindi na pababayaan natin ganito ang uri ng edukasyon, walang laban. Kaya yan yung programa ko. Kung ako magiging mayor, grade 1 hanggang grade 12, meron ng computer education. At yan yung, kung magagaling yung mga kabataan natin sa computer, yung mga negosyo, dito mismo magtatayo ng mga negosyo. Kung saan yung human resource, doon sila pupunta. Dahil pinakamalaking bahagi ng information technology, yung mga tao na marunong nito.
Kaya yan yung aking pangarap. Ayan. Kung ako po ang mayor, ako author ako ng K-12 program. Pero sa akin may kulang. At yan gagawin ko sa Caloocan. Pagka ako naging mayor, grade 12, wala na sa eskwelahan. Yung mga hindi academics, academics na lang may iiwan. Yung mga nasa information technology, nasa hotel, restaurant operations na truck, yung nasa automotive, lahat yan. I-require ko lahat ng kumpanya, grade 12 pa lang, intern na sa mga kumpanya, sa gobyerno o sa private sector, para mas may kakayahan sila. Kung hindi nila kaya magkolehiyo, hindi sila tatambay, may kakayahan sila para maghanap buhay. At yan, alam ko yan. Bakit? Kasi, gaya na sinabi ko, lahat ng paaralan doon sa aking distrito, halos napagawa ko na lahat ng mga problema. 90% bago ang mga building. Yung Caloocan High School, doon ako nag-high school dati. Nung nag-aaral ako doon, lahat ng building tumutulo ang bubong. Pagkatapos, baha. Walang drainage. Pagkatapos, walang CR. Dadalawa lang, pila pa, ang baho pa. May pang umaga, may pang hapon, may pang gabi dahil sa kakulangan ng teacher at mga silid-aralan. Ngayon pumunta kayo, Caloocan High School mo ngayon. Yan ay isa sa pinakamagandang high school sa buong bansa. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, limang matataas, magagarang mga gusali. Wala nang pang umaga, pang hapon o pang gabi dahil ang aking pangarap para sa aking distrito, dapat lahat ng public school, parang private, one shift. Ang Caloocan High School ngayon, one shift. 70% ng mga paaralan sa aking distrito, one shift na lang sapagkat yan yung aking objective. Kaya dinagdagan ko na maraming guro at maraming mga silid-aralan. Yung pong ngayon tinatayo ko dyan, yung kauna-unahan, state-of-the-art, world-class electronic library na kinopya ko pa yung disenyo ng building at computer system sa Singapore. Bakit? Sapagkat alam ko, yan ang future ng edukasyon. At yan yung pangarap ko para sa Caloocan. Kung mahirap ka, katulad ng pamilya ko, halos kulang na kapos ka. Pero kung alam mo na yung pamahalaan gumagawa ng paraan para matulungan yung anak mo na makatapos, kahit mahirap ka, kahit gumagapang ka sa hirap, masaya ka dahil alam mo na pagkatapos nito, mapagtapos mo yung mga anak mo, may pag-asang masenso ang buhay. Ganyan ako noon. Naglalakad ako. Bakit? Naglalakad ako kasi masaya ako. Bakit? Kasi alam ko, pag natapos ko to, may pag-asa. Dapat ganun. Dapat na makatulong. Una akong kumandidato, konsehal. 1988, anim ang kukunin, pampito ako, talo ako. Pero may natutunan ako na hanggang ngayon, nasa puso ko. Naglalakad ako sa rilis ng tren. Nakakamay ako, egay irise. May nagkagulo. Nakita ko, may isang lalaki, minamasahin niya yung kanyang asawa, pinagkasya niya sa isang maliit na bangko, pinagkakaguluhan ng mga kapitbahay. Nilapitan ko, tayo, ano nangyari? Ayaw niya sumagot, minamasahin niya lang yung asawa niya. Tila ba may magagawa yung pagmamasahin niya doon sa sinapit ng kanyang asawa. Sabi ng mga kapitbahay, inatake po. Tay, ba't di mo dalhin? Bilisan mo. Hindi siya sumasagot. Si mga kapitbahay, hindi pa masahe, wala, hindi pang deposito. Binigyan ko ng pera, sabi ko, dalhin nyo na. Kaya lang nadala. Natuwa ako, nakatulong ako, pero sa bandang uli naisip ko, tsamba lang! Kung hindi ako kumandidato, kung hindi doon ako nakampanya, kung hindi ako naglakad doon, hindi ko nakita, mamamatay yung asawa, walang kalaban-laban doon sa may riles ng tren. Tsamba lang. At yan, yung nakikita ko sa ating lungsod. Pangarap, tsamba lang! Pumunta kayo sa health center nyo, tsamba lang kami, doktor! Pumunta kayo doon sa health center nyo, tsamba lang kung may gamot. Kung may gamot, malapit na mag-expire. $300 million ang inuubos ng City Hall pambili ng gamot. Pero hindi nakakarating sa mga health center. Hindi nakakarating sa mga barangay. Bakit? Kasi pag bumibili silang pumili kayo sa generics ng piso, pag sila ang bumili sa City Hall ang bumili, 3 piso. Kaya hindi nakakarating. 300 million, may programa ako, nakarating na kami dyan sa pangarap. KKK.
Meron kami 30 doktor, nag-iikot. Lahat ng mahirap, pinakatok. Sinecheck ang buong pamilya, nanay, tatay, lolo, lola, mga anak, mga apo. Pagka kailangan ng gamot, basic medicine, may dala kami, bibigyan namin. Kung wala kaming dala, ibabalik namin kinabukasan. At kung may nakita na sintomas na lalala yung sakit, i-refer namin sa mga national government hospital. 300 million! Aba! Ano ibig sabihin niya? Makakapag-hire ako ng 100 doktor na walang gagawin buong taon, kundi mag-ikot sa lahat ng mga hihirap na komunidad, check upin buong pamilya, nanay, tatay, lolo, lola, mga anak, bibigyan ng gamot. Pag may lalalang sakit, madadala sa mga ospital. Tawag diyan preventive healthcare na napakahalaga sa mga mahihirap na pamilya. Ako nagpapa-check up ako once a year, pero maraming pamilya sa pangarap, 5 taon na hindi pa nakakakita ng doktor. Hindi takot sa doktor, takot sa bayad sa doktor, takot sa reseta ng doktor. Pero kung ako magiging mayor, sisiguruhin ko sa inyo, kung ako nagpapa-check up once a year, may doktor darating sa tahanan nyo, check upin buong pamilya nyo, bibigyan kayo ng gamot, at dadaling kayo sa ospital kung kinakailangan. Malaking bagay yan para umunlad ng isang mahirap na pamilya. 537 ang sweldo mo. Magkasakit ka, hindi ka nagpapa-check up. Aba, hindi 3 araw lang, libo na yung nawala sa iyo. Pag lumala yung sakit mo dahil naghahari muna ka sa gamot, na ospital ka, magkakanda, utang-utang pamilya mo. Marami akong pinupuntahang patay. Tatanungin ko, 40 anyos, bakit ko namatay yung asawa nyo? Sasabihin ng misis, wala naman yung sakit, bigla na lang namatay. Hindi yung walang sakit. Hindi nagpapacheck up. Nag-ahari muna sa gamot. Kaya ho, maraming pamilya yung kawawa dahil dyan, pero kung nabibigayan ng pamahalaan na kaya namang ibigay ng pamahalaan, hindi lang po, mali lang po ang paggamit ng salapi ng bayan. Sa Cebu, senior citizen. Pumunta ka sa Cebu. Lahat ng senior citizen na mahirap doon, buwan-buwan dinadalaw ng health worker ng Cebu City. Lahat ng gamot na maintenance, binibigay libre. Para sa puso, para sa rayuma, para sa high blood, para sa diabetes, binibigay. Buwan-buwan, Enero, dadalhin sa bahay mo. Pebrero, Marso, Abril, hanggang Disyembre, dadalhin sa bahay mo. Dito sa Caloocan, ano binibigay sa senior citizen? Pipila sa City Hall, kalahating araw, isang araw, bibigyan 300. Pero 83 million ang ginagastos ni Mayor Oka pambili ng spaghetti. Pag birthday mo, bibigyan ka ng spaghetti. Ano ba mahalaga? Gamot o spaghetti? Gamot na may spaghetti. Kailangan i-memorize yan. Maling paggamit ng salapi ng bayan. Yan o, preventive healthcare. Kahit na kalahating bilyon, kahit 1 bilyon pa ang gastusin dyan, gagastusin ko po yan kung ako mayor. Bakit? Yan ang magpapaunlad sa maraming pamilya. Dapat lahat ng eskwelahan computerized, interconnected. Nakita nyo ngayon? Sana pupunta yung 300 million na special education fund. Anong ginawa ni Mayor? Kayo, may mga anak kayo na o apo o pamangkin na sa public school. Anong binibigay ni Mayor? Bag, kulay orange, malaki pangalan, lalagyan ng notebook, konting papel. Galing sa China yung bag. 180,000 na bag ang binibigay niya taon-taon, 200,000. Pero sayang lang yan. Hindi yan ang tunay na kailangan. Bakit? Kinakausap ko. May education summit ako, bawat paaralan. Kinakausap ko guro, kinakausap ko magulang, kinakausap ko mga bata. Inaalam ko yung problema. Kaya napag-alaman ko nga yung problema, number 1 ang problema ng edukasyon ngayon, magulang. Kaya anong ginawa ko? Gumawa ako ng programa, Wanted Mabubuting Magulang. Value formation sa mga magulang na napapabayaan nila yung nasubaybayan yung edukasyon ng kanilang mga anak. Pangalawang problema, nakita ko, maraming bata nagja-drop out, grade 1, grade 2, grade 3 dahil hindi marunong bumasa. Anong ginawa ko? Offline, talk read. Nakausap namin yung mga pamilya, tuturuan namin yung bata na nag-drop out, bumasa, tapos babalik namin sa eskwelahan. Ganong mga programa, dapat yung makakapagpaunlad ng pamilya. Anong magagawa ng bag? Tinanong pa yung mga bata. Sabi ko, bakit tayo nyo gamitin yung orange na bag? Paano namin gagamitin, sir? Pag uwi namin, nagkakapalit-palit kami. Pag uwi namin, dala-dala namin yung bag ng kaklase namin. Pare-pareho.
Simple lang, child psychology. Kung pinag-isipan na lang nilang mabuti. Alam niyo ba na yung mga bata, syempre naghahanap na identity. Ayaw nilang pare-pare. Kahit mahirap kayo, mura lang na bag, papabili sa inyo, basta iba lang yung sa kanila. Kaya ano nangyayari? Yung bag na ginagastusan ng daang milyon, saan ang pupunta? Baunan ng construction worker sa halip na magkaroon ng pondo para sa maling panggamit. Pandemic, bumili si Mayor, nangutang 320 million. Nangutang siya 320 million na tablet. Cherry Ang Mobile. binili niyang tablet, Cherry Cherry Mobile. Mobile Cosmo 7, 64,000 ang binili niya. 64,000, ilan na estudyante? 300. May programa ba? Mas marami yung iwanan kaysa makikinabang. At ang mali pa, ang binigyan yung grade 9 to 12. Bakit? Yung grade 9 to 12, marami dyan may cellphone na. Marami dyan marunong na mag-aaral sa sarili. Yung grade 1 to 8, yan yung kailangan subaybayan ng guro. Sa katunayan, minsan naglalakad ako sa may isang palengke, may lumapit sa akin ginang, sabi sa akin, kung tulungan mo naman ako, kailangan ko ng tablet kasi yung papaturo ng algebra yung anak ko, grade 7. Wala kaming tablet, di makapag-online. E paano ko matuturuan ng grade 7, grade 2 ng algebra? Yung grade 7 kong anak, grade 3 lang natapos ko. Yung asawa ko naman, grade 4 lang, padjak lang. So binigyan ko, Cherry Mobile Superior S2. Yung kay Mayor, Cherry Mobile Cosmo 7. Kaya pala 64,000 lang, napakamahal na, bulok pa. Marami ngayon, hindi na pinakikinabangan. Sabi ng DepEd, dapat daw ibibigay sa estudyante na public school 8 inches para malaki, madaling makita. Ang binili ni Mayor 7 inches, nagtipid pa 1 inch. Sabi ng DepEd, dapat yung minimum memory 32 gigabytes para maraming may store. Ang binili ni Mayor, kalahati lang, 16 lang gigabytes. Sabi ng DepEd, dapat high definition yung color para madaling makita ng mga bata. Ang binili ko, ultra high definition. Ang binili ni Mayor, ordinary. At charge ka ng charge, 2,800 milliamperes. Samantalang yung nabili ko ng 4,000 milliamperes. Ang bili ko sa Lazada, doon ko lang binili, sa Google, sa Lazada, 3,190. Cherry Mobile. Hanapin nyo yan, pwede nyo i-Google ngayon. Makikita nyo, baka nagtaas na konti. Pero yan, ang bili ko, 3,190. Mas magandang malayo doon sa binili ni Mayor. Hinanap ko ngayon, Cherry Mobile Cosmo 7. Hinanap ko sa Google. Wala akong makita. Buong mundo, walang ganyan. Dito lang sa Caloocan. Magkano ang presyo? 4,930. Ibig sabihin sa 64,000, kung yung binili nila, yung katulad ng binili ko, mas maganda, nakatipid ng gobyerno ng 123 million. Pandemic na, nagnanakaw pa. Sayang. Pero hindi lang perang ninanakaw. Ang ninanakaw, yung pagkakataon ng maraming kabataan na magkaroon ng laban sa mga panahon nito sa kanilang mga pag-aaral. Sayang ang salapi ng bayan. Alam nyo, nung bata po ako, palipat-lipat kami ng bahay. Bakit? Pinapalayas kami ng kasera, hindi kami makabayan. At dahil wala yung tatay ko, ako umiikot, ako naghanap ng bahay. Ramdam ko yan. Number 1 ang Quezon City, number 2 Caloocan na, 1,000 ang squatter, 100,000 yung mga mamamayan nangangamba sa kanilang paninirahan katulad dyan sa Pangarap. Pero, may pondo ba? Magkano ang pondo ng City Hall taon-taon? 7 billion. Ngayon 2022, 9 billion. Binabayad natin yan ng mga boys. May napupunta ba sa murang pabahay? Wala. Ni singkong duling, wala. Umaasa tayo, NHA, Gawad Kalinga sa mga private institution. Pero, ikaw, ama ka, pinakamalaking problema ng anak mo, wala kang pondo. Wala bang pondo? Merong pondo. Pero mali, ginagamit. Halimbawa, Barangay 28, napakamahirap, ang dami may problema. Anong pinagawa ni Mayor? Swimming pool! Ngayon, walang pakinabang. Yung swimming pool, milyon-milyon ang ginasto sa swimming pool. Tama ba yun? Ang dami nating problema sa lupa. Anong pinili ni Mayor? 2 hektarya. Diyan sa Bagumbong, 200 million.
Anong ginawa niya? Nangutang siya, 600 million. Pinatayuan niya, ganda-ganda, sports complex. Pag mamalaki mo, air condition pa, may swimming pool pa. Ang laki-laki. Pero yan ba yung problema natin? 800 million. Ang laki pa ng ginagastos niya, buwan-buwan, pambayad ng kuryente, tubig. Mahal pa ng rental. Ang mahal pa ng bayad niya sa mga sweldong milyon, ng mga janitor, mga security maintenance. Pero anong pakinabang dyan? Magbabasketball kayo. Manonood kayo ng Showtime. Manonood kayo ng graduation ng anak nyo ngayon. Minsan, imba ka ng bigas to nagre-repack. Minsan, vaccination center, 800 million. Ano ang ibig sabihin ng 800 million? Kung dadali mo yan sa murang pabahay, gamitin mong equity yan, ang ibig sabihin niyan, 5,000 murang pabahay, 5,000 mga kapabayan natin, yung iba para nakatira sa lungga ng daga, mabibigyan mo ng pag-asa. Kung dadali mo yan sa edukasyon, aba, lahat ng mga bata may tablet. Nako-computerize mo yung mga lahat ng mga paaralan sa buong Caloocan. Dadali mo yan sa kalusugan, pupunta ka sa ospital, ang ganda-ganda ng building, walang gamit, walang doktor, tsamba lang kung mabubuhay ka. Bakit doon dinala? Yabang lang! Yabang lang! Kung ikaw ba tatay? Yung mga anak mo sabi sa'yo, tay, wala akong, tatayo ka, wala akong pambili ng gamit sa eskwelahan. Tatayo ka, papalayasin na tayo dito sa ating bahay. Tatayo ka, may sakit si nanay, walang gamot. Ang sagot ni Tatay Oka, bayaan mo anak, mangungutang ako, tapos bibili tayo ng kotse, kahit marami tayong problema, mayabang naman tayo. Ganyan yung ibig sabihin ng ginawa na 800 million. Pero sasabihin niya, maulad ng Caloocan, may sports complex. Propaganda, hindi talagang pagbibigay ng solusyon sa problema ng mga mamamayan. Sabi ni Mayor Oka, nako, liwanag na ng Caloocan, lahat ng mga poste. Nilalagyan ko, lahat ng mga lugar, nilalagyan ko ng poste ng ilaw. Totoo po yan. Mahigit 10,000 poste ng ilaw na yun ay patayo ni Mayor Oka. Kahit nga, may poste ng Meralco, may ilaw na, databihan pa, 2 na ilaw. Kahit masikip ang kalsada, kahit mag-traffic, lalagyan ng poste ng ilaw. Kahit ibabaw ng kanal, lalagyan ng poste ng ilaw. Bakit? Kasi maliwanag daw, maunlad na. Totoo ba yun? Eh pinakwenta ko yung bawat poste, kaya pala obsessed magpagawa si Mayor Oka ng poste ng ilaw. Aba, bawat isa pala, ang sinisigil sa gobyerno, 128,000 ang isa. Sa 10,000 na lang, 1,280,000,000. Eh pinakwenta ko yan sa mga engineer ko, pero kayo, kaya nyo kwentahin yan. Kumanap kayo, makita nyo may orange yung pinaka-pundasyon. Pakwenta nyo, magkano yun sa mason. Pakwenta nyo, kayang-kayang kwentahin ng mason. Yung semento, yung bakal, yung molde. Pagkatapos, may kaibigan kayo electrician, pakwenta nyo, magkano yung kable mula ibaba hanggang taas, papunta doon sa ilaw na galing sa China na madaling mapundi. Tapos yung kable, papunta doon sa susunod na poste. Tapos may steelman kayong kaibigan, pakwenta nyo, magkano yung bakal. Pinakwenta ko yan, 40 meter. Pero sinisingil sa atin, 128,000. Kaya pala gusto ni Mayor Oka na maliwanag ang Caloocan kasi mas maliwanag yung bulsa niya. Alam nyo, 1,280,000,000. Anong ibig sabihin? Hindi pera yung nawawala. Ibig sabihin 10,000 murang kabahay. Eh di sana na-expropriate na natin yung mga kalsada dyan sa pangarap. Magkano lang yan? Palagyan mo na 5,000. Pag-expropriate tayo ng 20 hectares, 100 million lang yan. Pero pinambili mo ng poste ng ilaw, pinambili mo ng sports complex, 200 million. Diba? Maling paggamit ng salapi ng bayan dahil ang motibasyon, hindi talaga walang direksyon. May maipakita lang na ginagawa, manatili lang sa kapangyarihan. Pero ang motibasyon, hindi mo alam kung ano. Ako, maliwanag ang motibasyon ko. Ang motibasyon ko, ang programa ko, paunlarin yung maraming mahihirap para umunlad ng bayan. At lahat ng mga proyekto na gagawin ko para dun sa end goal ko, dun sa aking pangarap na mapaunlad ang bawat mahirap, lahat ng proyekto, yan yung pinaka-programa. Paunlarin, mahihirap, lahat ng proyekto, yan ang susuporta dun sa programa.